Amen, amen. All right. Shall we all stand, please? And I like the message of the song. Sabi niya, everything he touched, he changed. Kaya I hope yung ilan sa atin ay na-touch na ng Panginoon. Amen? Yeah, that's good. Good song. Happy ko kanina kay Jairus. Ano gagawin mo rito? Kakanta pala siya. Yeah. So that's good, good. At sana tuloy-tuloy na. No? At yan ho ay magandang usapin ang pag-uusapan po natin ngayon na dapat nating maunawaan ng Diyos, ang plano ng Diyos sa buhay po natin. Okay? So if you have your Bibles, you turn your Bibles in the book of Romans chapter 5. Marami po tayong bubuksan at you understand na pag nag-aaral po kayo ng Bible, pag nakita nyo sa Biblia, merong mga writers na nag-focus sila ng isang bagay na yun dun sa sulat nila. It is just like the Apostle Paul. Alam nyo si Paul sa church at Rome, ito po yung babasahin po natin sa Romans chapter 5, na si Paul ay nagsulat po siya sa church sa Roma, Baptist Church sa Roma, hindi po yung iniisip nyo church sa Roma, hindi po sa Vatican. Okay? Now si Paul, nagsulat po siya doon at ang tema ng kanyang pagsusulat, mga kapatid, is kung ano ang nagagawa ng law at ano yung ginawa ng Panginoong Kristo, ang pagkakaiba. Okay? So, mauunawaan natin mabuti. Pag naunawaan nyo ng mabuti, lalo kayong matutuwa sa kaligtasan po ninyo. Okay? At yung medyo nag-aalanganin pa sa practice ng kaligtasan, hindi sa kaligtasan, kundi sa practice ng kaligtasan, ay lalo kayo may encourage na i-practice talaga ang inyong kaligtasan. Diba sabi ni Paul, work out your own salvation. That's you. Because God has already worked it in. God worked it inside, then we must work it outside. Okay? In other words, you have to show it. You have to testify to the people that you are saved. Okay? All right. Book of Romans, chapter 5. We'll begin reading from verse number 12. There is a familiar passage here, verse number 12. Okay? Are you with me now? All right. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and that and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses. Yan ho, dapat natin tignan. Okay? Even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. But not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one many be dead, through the offense of one many be dead, that's the offense of Adam, much more the grace of God and the gift by grace, which is by one man, that is Christ. Jesus Christ hath abounded unto many. So if you have your marker, markahan niyo po yung talata na yan, napakaganda po yan. By the offense of one, many be dead. But by the grace of God, by the death of one, many got saved. Okay? 16, and not as it was by one that sinned, so it's a gift, for the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. Yeah? All right? Verse 17, for if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life.
Who? For as by one man's disobedience, many were made what? That's you and me. Diba? By the disobedience of Adam, we are, and we became sinners. All right? Let's keep going. So, by the obedience of one, shall many be made what? Righteous. I'm telling you. 20. Moreover, the law entered that the offense might abound. But where sin abounded, grace did much more abound. The law will tell the kinds of sin that we are committing. Okay? But kahit na gaano pa man yan at ilang pangalan man ang kasalanan natin, the grace of God abounds. The grace of God overrules. Yeah. Now, 21. That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. What a blessing. What a blessing to know Jesus. What a blessing to be saved. What a blessing to be a believer of God. Right? Kala nila, nilalaro-laro lamang nila ang pagiging Kristiyano. No? So, you can tell. You know, sometimes, hindi natin malalaman, napakaliit lamang yung pakiramdam natin, pagkaalam natin patungkol sa forgiveness. Kasi hindi natin alam kung gaano kabigat yan sa harapan ng Diyos. Pero pag nalaman nyo kung gaano kabigat yan sa harapan ng Diyos, makikita nyo kung gaano kaganda yung pinatawad ka ng Diyos. Gaano kaganda yung kapatawaran ng Diyos. Kaya ngayong gabi, there are two words that are very important. Minsan, inisa-isa ko po ito sa inyo. Pero ngayon, pagsasamahin ko po sa inyo, gusto kong makita nyo yung beauty, the beauty of justification and sanctification. Okay? Kung paano po nagsama ito, mga kapatid. I don't know kung matatapos natin, but I'll try. I'll try to finish this. Sinubukan ko po itong tapusin, ipaliitin, mga kapatid, at para lamang maunawaan po natin sa pag-apply natin sa buhay na ito. Sabi ko nga, I preach this message sa Baguio, sa evangelistic meeting. But, of course, we need to understand this also. Sabi ko, kung yung mga tao doon ay natuwa nung binigay ko ito at naging maliwanag sa kanila, kailangan din pong maging maliwanag ito sa atin. Okay? All right, let's bow our heads. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na binasa po namin. Pagpalain niyo po ito, Panginoon. Kayo po magbigay ng liwanag sa bawat sa amin na maunawaan po namin, Panginoon, ang totoong resulta ng kaligtasan na ginawa niyo po sa amin. Help us to understand this, oh God. And I promise you, you will be honored. We will always give you the honor and the glory. Please search our hearts tonight. And if there's any wicked ways in our hearts, please forgive us and cleanse us from all unrighteousness. In Jesus' name, amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. All right, let's keep going. But parang nawala yung monitor ko. All right, uunawain po muna natin kung ano yung ibig sabihin ng justification. And later on, uunawain din naman natin kung ano yung ibig sabihin ng sanctification. Okay? Hindi lamang natin uunawain sa Tagalog, pero uunawain talaga natin kung ano yung ibig sabihin.
And then bakit merong justification? Bakit involved pa ang justification? You see, ganun din naman, bakit kinakailangan pa at involved pa yung sanctification? Nawala yung monitor ko. Okay? Alright. So, unawain natin ang mabuti, mga kapatid. Maliwanag ako sa inyo. Yeah, okay. Yan. Nakabalik. Okay. Thank you. Hindi ko alam kung bakit parang ayaw nilang pag-usapan natin itong justification. Yeah. Sino pa sa inyo? Kanino kayo? Alright. Now, justification sa Tagalog, mga kapatid, ay inaring ganap. Okay? Now, justification, it involves there, sa justification, yung tinatawag nating forgiveness. Okay? Now, ba't pa bago-bago? Yung kanina okay na yun. Huwag nyo nang lalagyan ng echo, tanggalin nyo yung echo. Alright? Yan, okay. Medyo i-light nyo pa ng konti. Ganyan na. Okay. Alright. I hope maliwanag na yan. Now, alam po natin, maliwanag dito sa binasa po natin, nagsabi ng Biblia is because of one man, as by one man. Ginagamit natin the soul winning. Everybody's familiar with that passage. Amen? Come on, talk to me if you can. All right, if you are winning souls, alam niyo po yung Romans chapter 5, verse number 12. Pero makikita niyo po na in-exaggerate pa ni Paul yung verse na yon. So, in-emphasize niya yung one man. And there another one man. The first one man in-emphasized ni Paul is Adam. By his disobedience, all men became what? Sinners. And that for all have sinned and come short of the glory of God. You see that? So hindi na nagiging ang buhay natin, bagamat sana mga kapatid, we are all men, as according to Moses, according to Genesis chapter 1, in verse number 26, we are created in the image of God. So we are able, we have the ability to praise God. We have the ability to glorify God. We have the ability to honor God and to bring glory to God. Why? Because we are all created in the image of God. In other words, mga kapatid, kung titignan yung mabuti, napakadali sana ng fellowship natin sa Diyos. Bakit, mga kapatid? Because we are all created in the image of God. Ang dali. Kumbaga sa colloquial na pananalita natin ngayon, madali tayong maging magkaibigan kasi magkatono tayo eh. You understand that? Madali tayong magkaintindihan, mga kapatid, kasi parehas tayong nasa ground. Di ba? Now, mahirap magkaintindihan ang Army at saka ang Air Force kasi nasa taas ang Air Force. Naka naman. Yeah. So kaya kung kayo mga Army, huwag kayong lalapit sa Air Force. Mataas masyado sila. Pero kami mga SEAL, Sea, Air, and Land, madali nyo kaming maabot. But anyways, balik tayo sa Bible. Parang nasisira mo espiritu ko, Geniel. Umalis ka kaya rito. But anyways, so makikita nyo mga kapatid, napakadali sana ng fellowship natin. Napakadali sana nating unawain ng Diyos. Napakadali rin sana tayong unawain ng Diyos. Do you understand how sad it is, mga kapatid, that it is God who created man, and after God created man, He placed them into the best place in the world. That's the Garden of Eden. But imagine, kapatid, na pagkatapos niyan, may instruction ng Panginoon sa kanila, at pagkatapos bigyan ng instruction sila ng Panginoon, isang araw binalikan sila ng Panginoon, pero sabi ng Panginoon, iba na. Adam, where art thou? You see, naunawaan niyo po yan. Hindi po ang ibig sabihin, hindi niya nakikita. Si Adam saka si Eve. O hindi niya hindi niya nalalaman. It's not a question of location, mga kapatid. You see, but it became the question of condition. Hindi po ba? So napakatindi na. Kaya sabi niya, Adam, where art thou? Nawala na sila. Doon sa talagang
tamang condition nila bilang tao na nilikha ng Diyos ayon sa kawagis ng Diyos. So, do you understand that man cannot do anything to bring themselves back to the fellowship of God? Did you get that? One more time. Man has no capability. Man is short and full of the glory of God. That's why he has no capability and ability to bring themselves back to the fellowship of God. Wala silang kakayanan. Can you give me a document, a passage for that? Naalala niyo mga kapatid, anong ginawa ni Adam and Eve? Nung sila'y hinahanap ng Diyos, pagkatapos sila nakita nila ang sarili nila na sila'y hubad sa harapan ng Diyos. Tell me what they did. They what? Nagtahi-tahi sila ng dahon, mga kapatid. And then yun ang tinakip nila. They thought they are already covered. But in the sight of God, no, you're not covered. See? So in other words, gumawa naman sila ng paraan, mga kapatid, na matakpan yung kanilang kahihiyan, na matakpan yung kanilang kasalanan, pero sa Diyos ay hindi katanggap-tanggap yon. Para maibalik nila ang kanilang sarili sa harapan ng Diyos, para maibalik yung kanilang fellowship sa harapan ng Diyos, anong ginawa nila? Gumawa sila ng paraan. But, sad to say, it's not acceptable to God. So they don't have the capability, they don't have the ability. Wala. Ibang naiisip nila. Are you getting the point? So God, it is God. Kapatid, ang gumawa ng paraan para maibalik ang fellowship ng tao sa Diyos. Alright? In other words, back doon sa kasaysayan ni Adan, sila po ay nagkaroon ng kapatawaran. So we understand na pag sinabi nagkaroon ng kapatawaran, kapatid, makikita mo yung kasalanan mo na ikay pinatawad ng Diyos. Pero alam nyo, ang Diyos ay hindi po nagtapos doon. Kasi ang usapan, kapatid, hindi na pwede talaga. Pag titignan mo ang tao, hindi na siya pwede makipag-fellowship sa Diyos. Bakit? Man lost the image of God, and because of that, they became what? Unrighteous men. Unrighteous person. Now, how can an unrighteous person fellowship with the righteous God? It's impossible. Okay? Isaiah made it this way. Sabi ni Isaiah chapter 59, sabi niya, you know what? Eto na. It is your sin and your iniquities that separated you and your God. So you understand that? So yan po ang kalagayan natin. So makikita po natin na lahat ng ito, sabi ng Biblia, hindi lamang ito usapin ni Adan. Hindi lamang po ito usapin ni Israel. Kundi ayon sa Roma, na sinabi ni Paul sa mga members of the church sa Roma, kapatid, sabi niya, as by one man, sin entered into the world. So that passed upon all men. For all have sinned. As by the disobedience of one, we all became what? Sinners. So maliwanag, kapatid, na kung yung kaso ni Adan ay naging kaso natin. Yan ang usapin dito, mga kapatid. Hindi na sasabihin natin si Adan kasi. No. Kasi po, simula nung si Adan ay nagkasala, tayo nanggaling lahat sa kanya, lahat ng tao ay namuhay na sa imahe ni Adan at hindi na sa imahe ng Diyos. So in other words, napalayo na ang tao. And so, ang Diyos ang gumawa ng paraan. Bagamat nawala na ng ability, nawala na ng capability, yung tao na restore ang kanyang relationship sa Diyos, ang Diyos ang gumawa ho ng paraan. Back in the Old Testament, sila po ay naghahain ng sin offering, representing na sila'y patatawarin ng Diyos
at sila'y nagkasala at sila'y patawaran ng Diyos. But you understand, mga kapatid, na ang kapatawaran ay alam natin na mayroong kasalanan. I don't know kung ilang listahan ng papel ang makikita mo para malaman mo na ikay makasalanan. You see, the Bible says here, it's the law. Habang nung nagkaroon ng law, mga kapatid, ito yung bawal, ito yung bawal, ito yung bawal, lahat ho doon ay mayroong kang bagsak dyan. Bawat batas na nakasulat dyan, mayroong kang bagsak. So you understand that? I hope you're following me. Sundan nyo na mabuti yan. I don't want you to miss this, mga kapatid. Kasi nililay down ko lamang para bago tayo, hindi natin ma-appreciate yung justification hanggat hindi po natin nakikita yung atin pong kasalanan. Yung ating condition. You have to go back to your condition, past condition, to understand the justification. Alright? So, nandito na po yung listahan ng kasalanan. Nandiyan po yung forgiveness, kapatid. But you know what? Hindi po doon lamang nagtatapos sa forgiveness of sin. Pero ang napakaganda po rito, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, as by the disobedience of one, many were made sinners. But, sabi ng Biblia, by the obedience of one, many are made righteous. So imagine that. So from being unrighteous, yung unrighteous naging righteous. By the what? By the obedience. Okay? Now, in other words, napakasimpleng arithmetic po ito, mga kapatid. Ang disobedience nagdala ng kasalanan. At ang kasalanan nagdala ng kamatayan. Ang obedience ay nagdala ng kabutihan. Righteousness. At yung righteousness nagdala ng buhay. Many were brought to life, sabi ng Biblia. That's the Apostle Paul. So I hope nasusundan niyo po yan, mga kapatid. So, ang ibig ko sabihin, mga kapatid, dito sa kapatawaran ng Panginoon, makikita mo yung law na pinabanggit dito ni Paul, nagpahayag lamang na lalo, kapatid, na wala tayong pag-asa. Ipinakita lang ng law yung ating kasalanan. In-expose ng law yung ating kasalanan. Pero hindi yung kapatawaran. You see, makikita nyo, pag nakita nyo na expose na yung kasalanan, and then pag pinatawad ka, pag binabana ng Diyos, yung kapatawaran, doon mo makikita yung biyaya ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, mga kapatid, kung kailan nag-abound yung kasalanan na pina-abound ng law, dumating naman yung grace, at yung grace ay nag-abound para magkaroon ng kapatawaran yung ating kasalanan. But you know what? Hindi ho nagtapos dyan. Kasi yung isang righteous person, ibinigay niya ang kanyang sarili na matay para sa atin upang tayo maging righteous. So it is the righteousness of God na inilagay po sa atin. Kaya kailangan pong ilagay, listen now, kaya kinakailangan ilagay, impute sa atin at i-declare ng Diyos na tayo ay righteous upang magka-fellowship tayo ng isang righteous God. So in other words, here is justification. Justification, the reason why there is a justification, because God wants to restore our relationship. You see, so justification is the process of restoring our relationship with God. Kasi hindi nga ho tayo pwede magkaroon ng relasyon sa Diyos, ang unrighteous at saka righteous magkakaroon ng fellowship. Hindi po pwede yun. Naunawaan niyo po yung sinabi ni Paul sa mga taga-Korinto na ang mga unbelievers ang mga believers, ang mga mananampalataya ay hindi dapat makipamatok sa mga hindi. Come on, talk to me if you can. Mananampalataya. You see? So kinakailangan talagang may separation, kapatid. So lalo na po sa Diyos. Hindi talaga tayo pwede magsama sa mag-fellowship ng Diyos. Na para ho magsama tayo ay kinakailangan po na maging righteous muna ang tao. So para maging righteous ang tao na ginawa ng Diyos, pinatawad at dineclare siya na righteous. That is justification. In other words,
God is not just forgiving your sin, or God did not just forgive our sin, but literally God declared that men are justified by God as if no sin. Woo! I don't know about you, kapatid. Maliwanag ho yan. Hindi ka, imagine, kung i-review ng Diyos yung record mo, oh, ito yung mga pinatawad ko sa iyo. Alam mo ba, pinatawad kita sa ganito? Oh, Jeniel, pinatawad kita sa ganito. Sa una mo, pangalawa, pinatawad kita. Oh, pinatawad kita sa ganito. Conrad, pinatawad kita sa ganito, sa ganyan, 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 ganyan. So nakikita mo ba yan? Ilang kasalanan ang pinatawad ko sa iyo? Ano sasabihin mo sa harapan ng Panginoon? Oh God, I can't believe it. Hindi ko maubos isipin na sa paulit-ulit kong ginawa yan, patatawarin mo pa ako? O wala yan sa akin, sabi ng Diyos. Kung gusto mo bang malaman, i-check mo ngayon ang record mo. Chinek ni Conrad ang record niya. Alam ko may kasalanan ako eh. Alam ko meron eh. Alam ko meron. Alam ko meron eh. Panginoon, bakit wala po akong makita? Wala ka na talagang makikita dyan, anak. Sapagkat lahat ng kasalanan mo ay itinapon ko na sa pinakamalalim, pinakalalim na dagat upang hindi ko na maalala at hindi ko na alala kailan pa. Ngayon, dinideklara kita na parang hindi ka nagkasala kailan pa man. Oh Diyos, paano po nangyari ito? Paano nangyari ang lahat ng ito? Look at the cross. The demands of the law was accomplished at the cross. No wonder why the song says, at the cross, where I first saw, and the burden of my sins rolled away. Why is that? Because there at the cross, your legal counsel stood for you and for me. Woo! And now, because of your legal counsel, because of your legal representative, sinagot niya yung legal demand. Ngayon, you're justified. Tignan mo ang iyong record, malinis. As if no sin. Now, the unrighteous can fellowship with the righteous. Why is that? Because the unrighteous was now declared righteous. By the what? Obedience of your legal counsel. Legal representative. Ang ginawa niya, siyang nabayubay sa cross ng Kalbaryo. Ngayon, malinis ang record mo. Ngayon, deklarado ka na righteous ka. Ngayon, the fellowship is restored. Did you get that? Did you get that? Now, hindi po nagtatapos yan. Sanctification comes next. Sanctification pumasok. Why is that? Listen now, everybody heads up. Because God wants to preserve your relationship with Him. Not only that, God wants to have
and to develop that relationship into a great fellowship with God. Bakit mga kapatid? Sapagkat anak ka na ng Diyos. In fact, pagka binasa po natin yan mga kapatid, sa aklat ng Roma mga kapatid, sa chapter 5, let's go back to verse number 1. Chapter 5. Are you still with me? Ito sabi ng Biblia. Therefore being what? Come on, say it louder. Therefore being what? By what? Now, why is that by faith? Alright? This time kasi mga kapatid, si Paul ay nagsasalita na sa mga hindi nakakita kay Kristo at sa ginawa ni Kristo. Ang kailangan lamang nila ay magtiwala sila na mayroong persona na gumawa niyan. Kinakailangan silang manampalataya. Nakatulad din po ni Abraham. You see? So, sabi ni Paul sa mga taga-Roma in chapter 5, mga kapatid, therefore being what? Come on. Look at your Bible. Being what? Tandaan nyo yan. Justified by what? All right. Let's go back to chapter 4. Baba tayo ng konti, mga kapatid. Baba tayo. Verse number 3. Chapter 4, verse number 3. Hindi na kayo magbubuklat kung katulad ang Bible nyo, katulad ng Bible ko. Okay? That's just in the other side of the page. Okay? Are you with me? For what saith the what? Scripture. Abraham what? Believed God. What do you mean by that? By faith. He believed God. And it was what? Counted unto him for what? Righteousness. Brethren, you are blessed tonight if you believe in God. You are blessed tonight if you put your trust in the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Why? Because of that, we are made and declared righteous before God. Yan ho ang chance, kapatid, na tayo po ang ating relasyon ay na-restored. But as many as receive Christ, to them God gave the power to become what? Imagine, from being unrighteous, we became righteous and declared righteous and adopted into the family of a righteous family. Woo! I don't know about you, but you have to understand your condition, mga kapatid. Ngayong nandyan na po tayo, anak na tayo ng Diyos. That is what we call justification. The ground of justification is the work of the Lord Jesus Christ. That's the ground. Tandaan niyo po yan. Ang batayan ng justification ay yung ginawa ng Panginoon. Wala po dyan. Wala ho dyan ang kamay natin, kapatid. Yan ang pinakang ground. Okay? Then pagkatapos po niyan, mga kapatid, meron pong plano ang Diyos. Hindi po nagtatapos doon. Ang plano ng Diyos ay gamitin ka ng Diyos. Pero para gamitin ka ng Diyos, kinakailangang i-detach ka ng Panginoon sa mga bagay na magpapalayo sa iyo sa Panginoon. Not because you are justified, it doesn't mean that you're always with God. You're always for God. No. Now, listen now. Ang Israel, ganyan po ang kalagayan. In the Old Testament, ganyan po ang example. Napakarap. Imagine yung mga Israelites, ang sabi ng Panginoon, thou shalt not have. Sanctify yourself. Why? Because I am the Lord your God. Thou shalt not have any other gods before me. You see? Pero anong ginawa ho nila? Nag-worship pa sila kay Baal. Bakit? Ang buong akala nila, yung blessing nila ay konti lang. Sa tingin-tingin nila sa labas, mukhang mas marami sila, mukhang maganda ang bansa nila. Kaya nga gusto pa nilang, sabi nila, magkaroon dapat tayo ng king. Eh samantalang may king na sila, Diyos. Pero pinagbigyan pa, nagsamba pa rin sila sa mga Diyos-Diyusan.
Kaya nga ho napapanish sila. So ang sinasabi ko po dito, hindi ko muna sa Diyos ka na, ay tapos na ang lahat. Sabi ng Panginoon, sanctify yourself. Sanctify yourself. Same thing na sinabi ni Paul sa mga taga-Thessalonica. Your body, soul, and spirit must be sanctified. You see, why is that? What is sanctification in this case? Are you with me? All right. Now, sanctification, brethren, I hope you're with me. Sanctification is setting you apart for the special use of God. That is sanctification. God is setting you apart. Siniset apart ka ng Diyos. Okay? Para magamit ka sa special na paggamit ng Diyos. Naunawaan niyo po yun? That is sanctification. Kasi mga kapatid, hindi ka magagamit ng Panginoon kung ikaw ay unrighteous. So pagkatapos kang i-justify, ikaw ngayon ay sinasanctify. Now, listen now. Don't you miss this. The ground of justification is the work of the Lord Jesus Christ. The ground of sanctification is the life of the Lord Jesus Christ. Bakit? Yung po yung model. Yung po yung titignan natin. Hindi lamang po doon. Kasi, mga kapatid, justified na tayo eh. Justified na po tayo. Pero, I hope makikita nyo po na yung buhay ni Kristo, yan po yung pattern ng ating sanctification. So, nandun na ho tayo. Yung buhay ng Panginoong Jesucristo, yan yung ground ng justification. Yung buhay ng Panginoong Jesucristo, yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, death, burial, and resurrection, yan yung ground ng justification. Pero yung buhay ng Panginoong Jesucristo, yan yung pattern naman ng ating sanctification. Am I clear to you now? Okay, ngayon, bakit meron ba hong sanctification? Okay, bakit merong sanctification? Kasi nga po, gagamitin tayo. Isinet apart tayo ng Panginoon para magamit tayo ng Panginoon. Kung hindi tayo isi-set apart ng Panginoon, hindi tayo magagamit ng Panginoon. Bakit? Pababawin ko pa ho. This time, sanctification is also disconnection. Disconnection from where? Disconnection from something or someone that is disconnecting you from God. That is sanctification. Okay? Anong ginagawa ng Diyos? Dinidisconnect ka sa nagdi-disconnect sa'yo sa Kanya. Kasi paano ka magagamit ng Panginoon kung disconnected ka? Naunawaan niyo po ba, kapatid? Listen now. Makinig kayo ng mabuti. Heads up. Hindi sapagkat nagsisimba ka, connected ka. Alam naman po natin yan eh. I hope you will agree with me na bakit may mga nandito sa loob ng simbahan na hindi sila makagawa at makasunod sa salita ng Diyos na naririnig sa loob ng simbahan. Bakit merong disagreement pagdating sa soul winning? Is soul winning is in the heart of Jesus? Yes. Because He came for that. The first soul winner is the Lord Jesus Christ. He's the first soul winner. Okay. Now, what else? Bakit marami nagsisimba, meron kayong problema sa pagbabasa ng salita ng Diyos? Bakit may mga estudyante, kapatid, ng Bible school na may problema sa Bible?
Pagbabasa ng Bible. Bakit? May mga Kristiyano na nagkakaroon pa ng problema sa pagbibigay ng tithes and offering. So you understand, people are just connected in the church, but not connected with God. So, kapatid, ano ang pinaka-main purpose kung bakit tayo justify? Malalaman natin sa sanctification. For what? For what reason? Because gusto ng Diyos na gamitin ka. Kasi, though ako lang ang nagsasabi nito mga kapatid, among the preachers, kasi hindi ko pa naririnig sa kanila. You understand si John the beloved, John the apostle. Preserve siya ng Panginoon. Siya ang pinakamatagal na apostle na namatay. Preserve siya ng Panginoon. Saan siya dinala? Island of Patmos. Bakit? Meron pang special tasking sa kanya ang Panginoon. Magdi-deliver pa siya ng mga sulat doon sa 7 churches. Na hanggang ngayon, binabasa pa natin yung sulat niya. Unto the church of Pergamos. You see? And unto the angel of Ephesus. Unto the angel of the church of Ephesus. Si John ang personal na kinausap ng Diyos na magdi-deliver ng sulat ng Panginoon sa churches na yan. So you understand, anong ginawa ng Panginoon? Dinala siya sa isang island na siya lamang mag-isa sapagkat gusto siyang kausapin ng Panginoon. So sinet apart siya among others. Dinesconnect siya para makausap siya ng Panginoon. So do you understand? Ang problema ho natin, kapatid, kaya hindi tayo magamit-gamit ng Panginoon, hindi natin dinidisconnect. Ayaw tayo magpa-disconnect sa dati nating kinakapitan. Kapatid, hanggat may reason pa ho tayo, ang hindi natin nauunawaan, yung very purpose ng Panginoon, na dinala ka ng Panginoon dito, ginastify ka na, sinanctify ka na, dinala ka na ng Panginoon dito. Ang sabi ng Panginoon, habang nandiyan ka, tuturuan kita para magamit kita. Now, do you understand yung process ng sanctification? Justification ay minsanan lang. Pero kapatid, ang sanctification ay may proseso. You see, hindi yung nagtatapos ka na sa isang bagay na ito, alam mo na ito, nakarating ka na sa ganito, magaling ka na sa lahat, tapos ka na, pwede mo na magawa ang gusto mo. No, sir. Diyan tayo nagkakamali. Na ang pagkaalam natin ay angat na tayo sa iba, tayo na ang kinikilalang senior pastor, ang akala natin tayo na yung pinakampanal. No, sir. You have to keep on going because sanctification is hanggang sa makita mo ng lubusan ang Panginoong Kristo. And when you see Christ, you will be like Him. So what is that now? Setting apart. For what? Master's use, special use. That is sanctification. So imagine, kapatid, you already had the chance. Nandito ka na sa church. Justified, declared righteous ka na. Para gamitin ka lang ng Panginoon, i-disconnect ka. At pagka na-disconnect ka, tuturuan ka na. Paano ka ngayon sinasanctify? Naunawaan niyo ba ang Panginoong Kristo? Sa John chapter 17, don't look at it. Don't turn your Bible to it. Dito lang kayo nakatingin. Alright. Anyways, tulog naman yung iba sa inyo, so hindi na kayo nakatingin. But anyways, John 17:17, ang Panginoong Kristo na nalangin sa Ama para sa kanyang mga disciples na persecuted. Persecuted. Para lamang yung mga taong yon, yung mga disciples na yon, ay ma-encourage ng Panginoon at maging maayos at makapagpatuloy sila kahit sila ay persecuted. Ang dalangin sa kanya ng Panginoon, tingnan nyo na sa Bible ninyo. John 17:17. Alright? Sabay-sabay ho natin yan na babasahin, mga kapatid. Okay? If you are with me, sumigaw na kayo ng amen. Hindi pa lahat.
John 17:17. Alright? Kung medyo nahihirapan kayo hanapin yung John, palagay ko ang screen madali niyong mahanap. Look at the screen. Okay? Ano sabi sa screen? But what? Thy word. Let's read it one more time. Through thy. And what is the truth? Thy word is. Okay. Here's the thing. Everybody, wag na sa taas, wag na sa screen. Back to the stage. Ginastify ako, sinet apart ako sa dati kong kalagayan na nagdi-disconnect sa akin sa Diyos. Sinet apart ako, sanctify. At habang nandito ako, nakaset apart ako, bakit ako sinet apart? Give me the reason. For special use. Because God wants me to use for His glory and honor. Okay? That is very special. And brethren, when you became a Christian, a child of God, and declared righteous, you became supernatural man. Kasi yung justification, yung sanctification is not just, it is not natural. Supernatural. Walang makakagawa nun. Hindi kamay ng tao yun. Kamay ng Diyos yun. Kaya supernatural. Hindi yun dumating naturally. Dumating yun supernaturally. Alright, did you get that? Alright, nandito na ako ngayon. Sinet apart ako. Bakit ako dinala rito? Because sabi ng Diyos, kaya kita diniklara righteous para magkaroon tayo ng fellowship. At sapagkat meron na tayong fellowship, na-restore na yung fellowship, gagamitin na kita sa napaka-special na paggamit sa iyo. Pero para mangyari yun, aalisin kita rito para maturuan kita rito. Kasi hindi mo magagawa ang gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon kung hindi ka tuturuan ng Panginoon. Paano ka tuturuan ng Panginoon? Sa pamamagitan ng Kanyang Word. Word! Sanctify them by your Word. Yung mga inuusig para ma-overcome nila yung pag-uusig, sanctify them by your Word. Ibig sabihin, turuan mo po sila ang inyong salita, ang magiging dahilan at magpapatibay at magpapalakas upang ma-overcome nila ang persecution, ang pag-uusig na ito. Same thing. Ano mang gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, pag tinuturuan tayo ng salita ng Diyos, maging submissive tayo sa salita ng Diyos. Because not until you allow the Word of God to overpower you, you will never submit to the Word of God and you will become proud. Sa alam natin sa lupang ito. Honestly, kapatid, come on, talk to me if you can. Honestly, if you are honest tonight, ang dahilan kung bakit hindi mabago-bago ang mga masamang pag-uugali natin na pang-tao sapagkat hindi tayo nagsasubmit sa salita ng Diyos. Kapatid, para malaman nyo na tama sinasabi ko, pag nakakarinig kayo ng salita ng Diyos, anong ginagawa? Anong attitude natin? Salita ng Diyos. Lumaban. Pag sinasaway tayo, nagagalit tayo. Lumalaban tayo. Bakit? Sapagkat hindi tayo nagpapasakop sa salita ng Diyos. Yung pride natin ang umiiral sa atin. That way, God cannot use you. Because only you can use you. I hope this is clear. Walang ibang makakagamit sa iyo. Tignan mo, kayo mga pupunta sa area, sino ang nasusunod sa time? Kayo rin. Nakakalungkot na pagpupunta kayo sa area, hindi kayo nagiging blessing, kundi nakaka-offend pa kayo. Come on, talk to me if you can. Why is that? Do you think nasaan ngayon yung pag-separate sa iyo ng Panginoon? Ginastified ka rito, dineclare ka rito righteous, and God said, I want to use you. My intention is not just to restore a relationship, but to what? To use you. It's more than that. Bakit? My grace will abound in you. Kaya nga po ang nakakalungkot sa mga hindi nagpapagamit.
hindi nag-a-abound ang grace sa buhay ninyo. Alam kong very strong ang statement nito. But you have to admit that I'm your pastor. I'm your friend. Kaya minsan hindi tayo ginagamit ng Panginoon. Hindi tayo nagpapasakop salita ng Diyos. Nandito na tayo sa stage, sa level ng sanctification. Siniparate na tayo, disconnect na tayo. Pero anong nangyari? Nakakapit pa tayo sa pride natin. Sa degree natin. Sa condition, sa situation natin, sa pera natin, sa kalagayan natin sa ibabaw ng mundong ito, sa kaibigan natin, sa karangyaan, sa mga uso-uso ng mundong ito. Young people, I hope you're listening. Kaya sabi ng Panginoon, disconnect. Bakit? Because if I will not disconnect you here, this thing here will disconnect you from me. Your sin and your iniquities have separated between you and your God. Isaiah said. See the problem? Na kung kailan tayo, kapatid, tinuturuan ng Diyos, doon naman tayo nagagalit sa Diyos. Para lalo pa sana tayo maging effective sa gawain, mag-submit tayo sa tinuturo sa atin. Nakakalungkot pa nito. Kasi lumalabas, pagka tinuturuan ka, ang nasa isip mo agad, bakit mas marunong ka pa sa akin? Baka hindi mo alam kung anong tinapos ko. Ako wala akong alam. Alam kong ang tumapos sa akin, tinapos ni Kristo ang kasalanan ko at ako'y dineklara niyang righteous at ngayon nagpapasakop ako sa Kanya. So you understand what sanctification is all about? You understand why there is justification? Wala akong pakialam kung anong tinapos natin sa ibabaw ng lupang ito. Palagay ko may tinapos din ako. Kung education ng mundong ito, fame ng mundong ito, kung papatulan ko lamang po yung mga popularity, sabi ko nga sa inyo, mas popular pa ako sa Amerika kaysa dito eh. Sapagat doon, naranasan ko na talagang hindi ko inaasahan na gagawin nila sa akin yun. Papasok ako sa Hyles Anderson College para mag-preach ako, nakasunod sa akin ang malaking camera. Habang nagsisigawan yung mga tao, boy, hilo rin na sikat. Wow, man. But no way. No way. Babalik lang ako sa pag-justified sa akin ng Panginoon. I'm a sinner saved by grace. Justified by God. And now being sanctified by God. Under sanctification. Matagal na rin ho ako sa Kristyanismo. Ngayon nagpapastor na ako na matagal, pero under pa rin po ako ng sanctification. Na kung hindi ako magpapasakop sa salita ng Diyos, latecomers din ako every time na pupunta ako rito na katulad sa inyo. Hindi rin ako soul winner na katulad ng iba sa atin. May pwede rin akong ipagmalaki sapat meron din akong pwede pagmalaki. Sino ka? But because of sanctification, God already set me apart. Let me tell you something. Everybody focus your attention here. If you will not submit to the Word of God, and if you cannot humble yourself, are you saying that you are not yet disconnected from your pride? Then how in the world that you are trying to serve God with your pride? Pride goeth before destruction, and God is not for the destruction of His people. Justified and sanctified and being sanctified. Kapatid, anong pinagmamalaki natin sa ibabaw ng lupang ito? Salamat sa Panginoon na may Diyos tayo na nag-justified sa atin at nagsasanctify pa sa atin. Not because you are in your position na hindi na kayo pwedeng turuan.
pwede ho tayong matuto pa. Bakit? Hindi lang. Listen now. Listen, makinig kayo ng mabuti mga kapatid. Di ba pastor niyo ko? Palagay ko. Palagay ko. Tinatanggap mo ba na pastor mo ko? Yeah. Listen now. Sabi mo hindi? Yeah, okay. Kau din. Malapit na yung 24. But listen to me now, mga kapatid. Okay? Imagine. Pag hindi ako nag-submit sa salita ng Diyos, pastor na ako, di ba? Matagal-tagal na rin akong pastor dito. Ilang years na? 30? Come on. Anniversary. Okay, hindi ba sa inyo nakalimot? Wala man lang nagsabi rito 33. Limot kayo? Ha? Pero pastor mo ako. Yeah, for 33. Ilang taon mo na ako pastor? Ilang taon ka na? So, 27 years mo na ako pastor? 20? Ilang taon mo na ako pastor? 24. Alright. Ilang taon mo na ako pastor? Kasama na yung pag-backslide mo. Kasi by the time, nagbabackslide ka, pero pipray pa rin kita eh. Yeah. Ilang taon na? Nakatandaan mo ba? Hindi mo na matandaan? Alright. Some of you, alalaanin niyo yan. Kasi, alam mo si Brother Roy, nung nagkasakit ako, at nung lockdown, yung anong sakit ngayon? COVID. Yeah. Sabi ng doktor, I am slightly moderate COVID patient. Sige. Sabi ni, tinitignan ako ni Brother Roy, lahat ng sintomas na dinalaw ni Roy na namatay, nasa akin na lahat. Ano sabi ni Brother Roy? Tinitignan niya raw ako at sinasabi niya, anyways, itong taong ito, pinagpastoran niya ako ng 28 years. Kasi akala niya, talaga katapusan ko na eh. Salamat na lang na Navy siya, hindi siya Diyos. So do you understand? Alamin niyo mabuti kung ilang taon ko na kayong pinagpapastoran. But you listen to me now. Ano kaya kung sa taon na ito ay hindi na ako magsasubmit sa salita ng Diyos? In other words, kapatid, hanggang dito na lang, sabihin ko na lang, magaling na ako. Oh, sabihin mo dyan sa Bible kung ano. Oh, kailan nagsimula ang New Testament? Anong pagkakaiba ng kingdom ng Diyos sa kingdom of Christ? Matalino. Alright, now listen to me now. Here's what I'm saying. Pag hanggang dito sinabi ko na, matalino na ako mga kapatid, alam ko na ang lahat. Ang ibig sabihin lang nun, hindi ko na binibigyan ang Diyos ng pagkakataon na magamit niya ako ng mas mataas pa. Sa sino mang nagagaling-galingan na alam niya na kung saan nagsimula ang New Testament, at alam nila kung sino ang ligtas at hindi ligtas. Huwag ka magpapakita sa kanila. Sigurado ko. But listen to me now. Makinig kayo ng mabuti kapatid. Sino man po sa atin dito na sinasabi nating magaling na at ayaw nyo nang magpaturo at magpasakop sa salita ng Diyos, isa lang ang ibig nyo sabihin. God, Panginoon, hanggang dito nyo lang ako magagamit at hindi nyo na ako magagamit sa ibang bagay. And just imagine, kaya nga po, napakapalad natin na ang sanctification ay tuloy-tuloy ang process. Bakit? Sapagkat ginamit ka ng Panginoon dito sa baba. Sabi ng Panginoon, gagamitin pa rin kita sa pangalawa. Gagamitin pa kita sa pangatlo, sa pang-apat, sa pang-lima, sa pang-anim. Gagamitin kita. Walang katapusan. That is sanctification. Pero pag nagsabi ka, pag tinuturuan ka na, magagalit ka na, ayoko na, bakit sino ka magturo sa akin? Tama na, hanggang dyan ka na lang. Yan na lang ang paglilingkod mo sa Panginoon. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, kahit na sino rito na sinasabi natin, akala natin, mahinang klaseng tao. Walang mahina sa akin, walang bobo-bobo sa akin. Ang sinideklara ko lamang pong bobo, tamad.
See, you understand? Sinasabi ko nga, sinishare ko pag nag-aaral ako ng Bible eh. Pag nag-aaral ako ng Bible, babalik-balikan ko na yung verse na yon, kakainin ko na talaga yun. Ibig sabihin talagang ilalagay ko na yung sarili ko doon, salagay ko na yung verse na yon para maging familiar lang. Pag may nabanggit dyan na aso, iti-check ko, saan ang galit tong asong ito? Inaalagaan ba ito ni Aikel o sino nag-aala? You know, so you understand, pag may na-mention dito mga lugar, iti-check ko yan, isi-search ko lahat yan. Kasi walang katapusan yan. Pag Miyerkules, yung para sa Miyerkules, pero yung panglinggo, sinisimulan ko na huyan ng Monday. Dapat Monday, medyo at least, libre sa pag-iisip-isip. Pero hindi. Minsan, nag-uusap pa tayo, nasa isip ko yung verse. So you understand? Minsan ngayon, ang mga preachers, marami ng mga preachers ngayon. Milyones ang mga apparels nila, milyones ang sinturon nila, ang sapatos nila. Pero piso lang ang preaching nila. So sad. Right? Kaya nga mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, allow God to sanctify us. Because God wants us to use greater than where we are in the present. Yung kalagayan mo ngayon, sirs, kung diyan pa lamang nagre-reklamo ka na, tayo mo na paturo. Choir members, musicians, teachers, whoever you are, na ginagamit ng Panginoon. Pag reklamo na tayo ng reklamo, hanggang diyan ka na lang. Yung process ng sanctification ay tinigil mo na. Paano ka patuturuan? Am I clear? Shall we all stand? Father, thank you for your words. Bless the message, oh God, tonight. Speak to your people tonight. We really need your word, oh God. We need to be sanctified. Please sanctify us with your word. By your word, by your truth. At yung katotohanan ay ang iyong salita. Please, speak to everyone tonight. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your heart through that message. Then let's come to God. Muli po, O Diyos, nagpapasalamat kami sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang bawat anak niyo na tiklop tuhod na lumapit po sa inyong harapan. Nakikita niyo po sila ngayon, tiklop tuhod kasama ang kanilang pamilya. O Diyos, dinggin niyo po ang kanilang kahilingan. Thank you, O God, for justification and sanctification. Thank you that you made it clear to your people
And that we understand that the ground of justification is your work, oh Jesus. And your life is our pattern for sanctification. Thank you, O God. Salamat na dumating ang mensaheng ito na maliwanag sa amin. Bigyan niyo na po nawa kami ng kalakasan na masundan po namin ang katuruan na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right? Did you get something? Did you understand something? Amen. Amen. All right. So, see the beauty of the Word of God. Amen. The beauty of God, you can tell, ang kapatid.